Hey guys! Welcome back to my channel, and for today's video po ay explain ko po sa inyo paano po kayo makaka-verified po sa GCash kapag minor pa lang po kayo. So, and may experience po ang aking i-share, no? Kasi case to case basis naman po ito, no? Hindi naman po lahat ng aking sabihin ay di naman po lahat ng aking sabihin ngayon ay pwede nyo pong i-experience or pwede nyo po itong ma-experience. So, explain ko po sa inyo kung paano po ako na verified po sa GCash kapag minor pa lang po and student pa lang po. So, yun po ang aking explain ngayon sa video, and don't forget to subscribe guys to my channel, and tamang-tama po ang video na ito para po sa mga minors na gusto pong ma-verified ang kanilang GCash. So, kapag nainggit po kayo sa mga kapatid ninyo na may GCash, tas minor pa kayo, so, ituturo ko po guys ito sa inyo kung paano po kayo ma-verified as a minor and student. So, let's start na guys! So, first guys, explain ko po muna sa inyo kung paano po na-verified ang aking GCash account noong minor po ako. So, naranasan ko po guys yung mga naranasan nyo po nung minor pa lang po ako. Hindi pa ako minor ngayon, no? So, nung minor pa po ako is gusto ko po magka-GCash kasi alam niyo naman po natin na ang GCash is everywhere, saan. So, kung may gustong magpamasko sa inyo or gustong mag-send ng pera sa inyo ng minsan sekreto or sa mga kamag-anak ninyo, 'di ba? Yung hindi na sila pupunta sa mga branch ng mga sikat na pagpa-receive ng pera, pero wala kang GCash, 'di ba? Gusto mo ng GCash para sa store ka na lang magre-receive ng pera. So, sa akin nanood din po ako guys ng mga tutorial about sa mga GCash, paano i-verified as a minor. So, ako guys, wala akong yung mga government IDs na kailangan ng GCash. Kahit ginamit ko na guys yung ibang ID, huwag niyo pong gagayahin nyo kasi na-experience ko din guys yung gamitin ng ibang ID para lang ma-verify ng aking GCash. So, mali-detect po yan guys ng GCash kapag iba pong ID ang inyong ilalagay, tapos yung pangalan nyo po ang nakalagay dun, hindi po yung nasa ID. So, tip ko guys, huwag nyo pong gagawin nyo kagaya ng ginawa ko. Kailangan po sa inyo po ang ID po na yon, and dapat kung anong pangalan ng nasa ID, ayun din po ang ilalagay ninyo sa inyong name pag mag-register po kayo sa GCash. So, next po natin guys. So, ayun nanood ako ng mga paano mag-verify ng ganyan, mga updated. Hindi talaga guys kapag ibang ID ang ginagamit ko kasi talagang interesado talaga ako magka-GCash kasi pag magsasend ng pera ay marireceive ko agad and maka-cash out ko agad sa store. So, ang ginawa ko, nag-research ako tungkol sa GCash. Talaga nag-search ako paano talaga nung tama na mag-register sa GCash na verified na GCash ng as a minor. So, dati pa nun, hindi pa masyado talagang kilala yung pag nag-minors sa GCash kasi ang kilala lang dati sa GCash is yung mga 18 plus above. So, yun. So, nung na-discover ko guys, kapag 17 pababa is kailangan nyo po ng ito na guys, i-explain ko sa inyo kung ano mga kailangan nyo, mga requirements nyo kung paano mag sa GCash, mag-verified as a minor. So, number 1 guys is, syempre, kailangan nyo po ng SIM card para verified na. Ibig sabihin, ang SIM card po, yun po ang magsisilbing parang number nyo. Number nyo pa may nagsisend sa inyo ng pera. Yun, SIM card. Yun, SIM card naman yan guys. Tapos, syempre guys, i-register nyo po ang yung SIM card para ma-protect po, mas ma-protect po ang yung GCash account. And
3 naman is syempre mag-register po kayo. So, syempre po nag-register po tayo, no? Kailangan po ng government ID. So, ang payo ko po sa inyo guys, huwag po muna kayong pumunta po sa registration po ng GCash app. Ibig po sabihin, bumili na lang po kayo po muna ng SIM card na gagamitin po ninyo na gagamitin nyo as a registration number. Ayun. So, pag sa pang-apat naman na requirements is kailangan nyo po bago po tayo umalis sa bahay, no? Kasi may pupuntahan po tayo para po ma-verify na yung GCash account. So, kailangan po ng parent consent. Ibig po sabihin, i-ask nyo po ang inyong parents, guardians na magsulat po na parang paano ba explain yun? Basta yung parent consent na nag-aano sa inyo na parang ina-agree kayo ng magulang yun na gumawa ng inyong sariling GCash. So, ibig sabihin, Dear GCash, yun po ilalagay ninyo Dear GCash, this is yung pangalan ninyo, and tsaka pangalan din ng guardian ninyo or parents ninyo na nagsasabi na ina-agree nila na magpa-verified ka ng GCash account mo. Yun. Kapag 17 pababa to So, kailangan po ng parent consent kasi po minor pa nga po, no? Ibig sabihin, bata-bata pa po yun yung mga pag 17 pagpapaba. So, yun po ang ginawa ko. Nag-ano po ako sa aking grandma, sa aking lola. Nagpasulat po ako ng Dear GCash, ganyan, gusto pa-verified yung apo ko na si ganyan, na verified ang kanyang GCash, sana i-verify nyo ang kanyang GCash kasi kailangan niya sa kanyang school o ganyan, diba? Kaya ganyan, kailangan niya sa school kasi student ka pa, diba? Siyempre, gawin na lang ilagay mo para ma-convince mo na kailangan mo talaga ng GCash para ma-verify. So, next po nun, sa papel po yun na, malinis sa papel po yun, handwriting po yun, ha? Pwede din siguro sa kasi sa akin experience ko guys is handwritten talaga ng guardian ko inano ko para talagang syempre kapag typings madali na lang yan guys baka sabihin ikaw ang nag-ano dun, hindi magulang mo, kaya mas maganda kapag handwritten na lang ng guardian mo or yung parents mo. So yun. So yun yung pang-apat na requirements. Yung pang-5 naman na requirements is yung student ID mo na hindi expired. Ibig sabihin, hindi po dapat expired ang inyong student ID. So, kunyari ngayon, student ka ng 2023, student ka ngayon ng 2020 plus. Ayan. Basta guys, hindi lalagpas doon sa next year. Ibig sabihin, kunyari, ang ngayon, 2025, 2026, ganyan, yung sa date ng student ID mo. So, ano pa yon? Okay pa. Pero kapag yun nasa, kapag, kunyari, next year is 2027 na, yung student ID mo ay hanggang 2026 lang, ay expired na po yun. Ibig sabihin, hindi po tatanggapin po na pupuntahan nyo po. Ibig sabihin, hindi po nila tatanggapin po yun kasi expired na po ang inyong student ID. So, yun po ang aking tip, no? Kapag gusto nyo po mag-verify ng GCash is dapat po hindi po expired ang inyong student ID. So, yung next naman is kapag siguro mga minor nga kayo, siguro magdala din kayo ng parents or guardian ninyo, no? Para talagang aware sila na magkaka-GCash ka na. So, ayun. So, yung pang-anim naman siguro, siguro pang-7 na, ito na. Pupunta po kayo sa branch ng Villarica. So, ito guys, yung branch ng Villarica is partner po sila ng GCash. Ibig sabihin, nag-verified po ang Villarica ng mga minors po na kagaya po sa akin dati. Minor po ako dati. And pumunta po ako sa Villarica na dala ko po ang aking student ID, dala ko ang aking parent consent,
Tas ayun, pumunta lang po ako guys sa malapit na branch ng Villarica, and sinabi ko doon sa nag-aano doon, no, nag-a-assist doon na pwede po ba magpa-verified po ng GCash po? Kasi po, isa po pa po akong minor and gusto ko po verified po ng aking GCash account. So, syempre, yung mag-a-assist sa inyo, magbibigay siya ng form. Yung form na yun ay parehas lang po sa online po ng GCash. So, i-fill up nyo po yung form na yun na yung real name nyo, yung real address ninyo, anong ID ang dala mo, tapos may parent consent ba yun. Check lang yun guys, check, fill up, ganyan, madali lang naman yun guys. Tapos pagkatapos po ninyong i-fill up is ibibigay nyo na po yung student ID ninyo na hindi expired, tsaka yung parent consent. So, ibibigay nyo po doon sa mag-assist sa inyo na ito na po ang aking application form, student ID, tsaka yung parent consent ko. So, kapag binigay nyo na yon, titignan po yun ng Villarica na mag-assist sa inyo, tapos parang may tinatype siya doon, siguro tinatype yung mga information ninyo dun sa pag-verified ng GCash sa GCash app. So yun ata yung tinatype, no, kasi medyo matagal na, mga 2 minutes, ganyan 3 minutes, kasi i-fill up din nung nag-assist sa inyo sa computer kung ano yung mga nilagay nyo dun sa form. So pagkatapos po yun, kapag okay na yung form ninyo, pipicturean po kayo with GCash banner. Di ba pag sa GCash registration, may kita nyo may parang may picture, authentication na pang camera. Ibig sabihin, parang yun po ang ano nyo, no? Pero physical siya. So, ayan. Meron po kayong banner ng GCash, tapos may picture po yun na maliit na, maliit na camera. Tapos, nakaganyan na kayo, guys. Ngingiti lang po kayo, guys, dun sa camera. Tapos, 1, 2, 3. Ganyan, 1, 2, 3. Tapos na. Ibig sabihin, guys, okay na inyong pang account. Ayun, sa registration ng account. Syempre guys, huwag nyo naman kalimutan ilagay yung number ng GCash account po ninyo, no? Hindi po sa magulang ninyo, kundi po sa sarili ninyong number na binili nyong SIM card. So pagkatapos po nun, sasabihin ng okay na po ang yung registration, maghintay na lang po kayo ng 1 week siguro or mga 3 days ang sinabi sa akin. Kasi naghintay ako guys, mga 1 week yon, 7 days, naghintay ako ng 7 days para ma-verified yung GCash ko. So, nung 7 days na yun, siguro linggo na siguro, ala ko ata, mga linggo or Lunes yun, tinignan ko yung phone ko, tapos nag-message po ang Villarica or yung GCash ata, nag-message sa akin na your application, your registration is now verified. Ayan. Ibig sabihin guys, okay na po ang yung GCash, fully verified na po siya. So, ayun guys, no, masaya yun guys, no, kapag talagang verified ang yung in-application and worth it ang yung paghihintay. So, yun lang guys, no, in-explain ko lang sa inyo yung in-experience ko nung as a minor pa ako na nag-verified ako ng GCash. So, kapag na-verified na po ang yung GCash, syempre, install na po kayo ng GCash app, tapos pinutin nyo na lang yung mga number ninyo, tsaka yung ganyan, nag-register po kayo, kagaya ng pagbukasyo po ng GCash ninyo, may kita nyo na po na sa dulo ng di ba may semi-verified pa yan, verified, ganyan lang, makikita nyo po dun sa pinakadulo, fully verified na po. Pwede na po kayo mag-send ng pera, pwede na po kayo mag-cash out, mag-cash in, ganyan, lahat po ng mga features ng mga GCash app is pwede nyo na pong mag-allow. Ayan, pwede nyo na pong ipindot-pindot. So yun guys, that's it. Thank you for watching, and don't forget to subscribe to my channel. Pasensya na kung mahaba ang vlog na ito, but in the end, may natutunan po kayo sa aking experience, and kung gusto talaga ng GCash account na as a minor pa. So that's it guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel and check na din po yung mga tutorial ko and any government IDs po yan. So that's it guys, bye! Música